Ganun din po yung ginawa namin. So, maliit na portion na lang po ng design to. Ito yung sa panahon ngayon, yung pinupula. So, 7 handle na lang po yan. Naglalagay kami ng handle. Floating shelves. Actually, yung floating shelves niya, dalawa lang. Pero, burning door, ito. Nagaganda ang extension. 8 square tayo. Yeah, update tayo rito sa ating ongoing project. So, finishing. Kapag natapos si Kuya Rigor, si Kuya Dindo sa phase 5, dito po yung lipat nila. Marami-rami ang pipinturahan dito, pero meron nang naumpisahan dito yung mga preparasyon ng ceiling at saka ng wall na ginawa po nila Ricky at Badong. Master Jojo, good morning. Good morning. Yeah. Good morning. At saka kayo, good morning. Good morning. Yan. Gawa na nga po pala yung bed frame or yung bed box natin na gawa sa plywood. Isa lang. Oo. Partner ba yan? Diyan eh. Dito pala. Ito yung iniisip ko. Meron ka na ba nito? Nako, babalik ako. Ito yung nasa isip ko eh. Meron na pala. Ito, may dalawang drawer dito. Sige, pagbalik ka na lang. Ayan, may dalawang drawer dito. Then, wala na pong storage dito sa pinaka-ilalim po ng mattress. Bed box. May space na lang. Oo. So, ilang cm na lang yung space nito? Siguro mga 30, 40. 40. Eh, may mga client po talaga na nagpapasagad na po ng gawa, pero bago naman po namin to pinaliwanag po sa kanya. Bago naman po namin to ginawa, ipinaliwanag naman po namin sa kanya actual. Pinapunta namin siya rito. Kaya nausog pa po yan papunta rito dahil magkakaroon pa po ito ng tambol dito. Yan, bali ililipat niya po yung dalawang outlet niya pataas. Tapos sagad po yung open shelves niya hanggang dito. Yan, may space pa naman para sa sliding. Yan. Para na sliding to. Sa aircon yan po sa gitna. Tapos yung setup nito, ayos na. Bali, ilang drawer to? Tig dalawa. Tapos dito sa may vanity niya isa. Yan, kulang na tayo sa drawer guide para dito. Sakto lang yung plywood, no? Yan. Ayan, meron pa po dyan. May carpentry pa pababa. So, ang lapad is 20 cm. Na may 6 na may headboard, then may 6 po na open shelves. Yan. Sakto lang yung plywood namin dito sa matapos. Yan. Tapos sa tiles sa TNB. Yan, nakasetup naman na lahat dito. Dire-diretso na lang po ito hanggang sa taas. Hanggang sa makapag-install po kami ng cornisa. Tapos ito lang naman yung mahirap dyan. Yung pinaka-niche namin. Yung lang yung mahirap gawin. Yan, nakakaubo yung tabas ng kahoy. Yan, ang mga materialis pa na papasok po dito. Wall-fluted panel. Yung PVC meron na tayo. Polycarbonate para sa siding meron na rin. Cornisa at saka yung mga pintura. Yan po yung mga papasok na materialis dito. At saka yung pinakahuli, screen door at saka screen door sa main door. Yan, at saka itong ating aluminum kitchen cabinet. At saka yung tubular WPC pa pala papunta po rito. Yan, sa gawin na yan. Kakaroon niya ng partition between kitchen at saka yung living space. Mamaya magpapadeliver tayo ng hamba na may sukat na 90 cm. Jo, 90 no? Sarado pala no? 90. Dito na 90. 90 to na 90. Ayan. 90 cm. Ayan, sliding. Tapos yung burning door na order na po namin sa online. Ayan, mayroon kaming konting ano doon, naging problema. Kasi nga pinaliwanag nga namin na konti na lang yung daanan. So pupuntahan ko si client, kakausapin ko, ipapakita ko dahil meron kaming isang option ni Master Jojo na pwede pang gawin para mapaganda pa. Tara. Ayan, dito na si client. Ayan sir, ito yung pinaka laki no, 75. So ito, ganito siya kaluwag. Ngayon pag in-adjust pa po namin yan, sisikip to, nasa 40 na lang. Pakita mo kay sir yung in-adjust, Jo. Eh, mali. Ayan. 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 Kita. Yan. Sobra. Kita.
Up. Yan. Sir, ganyan na yung daanan mo. Ito yung pinaliwanag kong layout sa inyo noon, no? Diba, ganyan na lang. Sinukat natin. Ang purpose kasi noon, magkakaroon ka ng headboard dyan. Dito, sandalan ng ulo. Ngayon, kapantay na ng sandalan ng ulo, pataas yung open shelves. Ngayon, isasuggest namin sa'yo, may backing pa rin. May plywood pa rin dyan na pag-installan ng upholstery balang araw. Ngayon, 130 cm simula rito sa pinaka-bed box pataas. Ayan yung 130 para hindi ka naman mauuntog sa tuwing gigising ka. Nandun na yung open shelves pataas. Ang mangyayari, sir, sige, Vic, usog ba na, Vic? Sikip niya kasi sir eh. Masikip na kasi to eh. Ayan, sige, Vic. Yung pinto po. Sliding. Pag ganito naman po yung papunta rito. Hindi matatakpan po pala siya yung... Hindi, totally, matatakpan siya pag sinara. Pero pagka, nakabukas. Pag nasarado. Hindi pa tumanto sir eh. Okay. Sige. Yan, kung iuusog naman natin, yan, maluwag. Yan lang naman kaibahan. Ano decision mo? Mas okay ka doon? Pero ang ina-expect na po kasi namin, ito talagang, ito na po yung... Yan, sakop na po lahat yan. Magkakaroon na po yan. Tapos, yun nga po, hindi na natin itutuloy yun dito kasi... Hindi na. Kasi ganun. Nasa sa'yo. Nakita mo naman yung sukat, di ba? Opo. Pwede Yun na lang po, ituloy. okay na po sa amin yun, basta lang po merong sige. yun lang po talaga yung ano na... Yan yung design ng open shelves. Tapos kahit po... Pero may ano pa rin siya, sir. Maglalagay pa rin kami ng pinakabago niya. Ay, para sa ano po. May kahoy pa rin po. So, ayos tayo rin? Sige. Ayan. Salamat po. Thank you kay client. Sir, kasama ka sa vlog. Inayos na rin pa natin si sir. Kakigising lang. Ayan. Ganun na lang, sir. Mas maganda pa yung planado, no? Oo. Ganda nga po. Mas maganda yun, sir, pag natapos namin. Yung kulay pala ng pinto, sir, ano na lang, itim. Color Kasi black. di ba po ito yung chocolate brown? Sige, isasabay na po natin lahat. Tsaka cabinet, ano na lang. Yung tool white. Sige. Para mas malinis. Sir, thank you. Sa inyo sa bala. Sige. Yan, final mas maganda naman yung sinuggest ni Master Jojo na ano. Ganun na nga lang. Ang habol kasi ni client design, pero kung hindi naman talaga akma rito, ano, hindi akma eh. Ang late lang talaga eh. Yan. Pag ano lang po naman kasi ito pang mag-partner lang. Itong lock area na to, pinagagawa ni client sa amin. So malilipat na po yung mga outlet na yan. Kasi yan yung unang plano. Tapos ito yung tinutukoy ni sir kapag binuksan yung pinto, matatakpan yung outlet pero hindi naman po namin yan tatanggalin. Nasa hulog po yung pader. Yan, nasa hulog po to. Kaya pag nilagay natin yung railing dito sa taas, hindi naman po siya tatamaan. Ngayon pag nakasara, magagamit nila yung outlet. Yan, panibagong SketchUp layout na lang naman. Madali na yan kasi nasa amin naman na yung unang plano nito. Si Louie, tuloy-tuloy lang. Louie, the Banyo King. Si Banyo King. Si Louie Walker. Yan. Tahan natin sila Ricky. Tara. Meron pa kaming bagong ginagawan dito. Bali, ipagpapatuloy na lang po yung baka sa susunod na week. Meron kasing katalikuran nun na naumpisahan na nila yung extension na unahan kami. Kaya nagpaalam ako kay ma'am dito sa client natin sa Block 26 dito sa Phase 4 na hintayin na lang po namin matapos yung ano po doon, yung gumagawa. Yan, dito na tayo. Badong, good morning Badong. Good morning. Ray, good morning. Good morning, boss. Yan, bali dito na tayo, side by side. Yung asintada natin. Bali yung asintada naman namin dito sa mga row houses, lalo na sa back extension. Yan, nakasabay po sa flashing. Yan. Ang pinaka-elevation po ng bubong dito sa 22 square meter, yung inabutan natin. Yan, naka-slope na lang po yan papunta rito. So, ang mangyayari dito, yung gutter dito, tinanggal na po nila. Gagawa tayo ng panibagong gutter dito gamit yung 304 stainless na 0.5.
Pero ang ganda ng asintada nila Ricky. Wala makakapasok na daga, no, Rick? Kahit butiki. So, komplikado na kasi yun yung gilid. Since dikit-dikit yung bahay dito. Pati po yan na pinapatapalan po natin lahat para wala makapasok. Yung mga alaga ni Badong, no? Ayan. So, asintada lang po muna. Tapos, kanina nga po pala, every Monday may meeting kami. Napag-meetingan na namin yung tungkol sa plastering nito kasi may kapitbahay na po dito. Tapos sarado yung pinto naman dito sa kabila. Malayo yung iikutan. Yan na tamang diskarte na lang. So pwedeng magpaalam kami rito dahil wala pa naman silang extension, may ikutan. Or maghahagdan na lang. Yun nga lang, pag naghahagdan, napakatrabaho dahil yung hollow rito ipapasa doon sa baba, palitada. And tapos after curing time ng plastering, kahit isang araw lang dahil hindi naman makapal yung plastering sa likod, pwede na natin i-schedule sa sa Flexiban para sa waterproofing ng pader. Para yung mga outside wall sa likod ng extension, halos tapos na. So wala na tayong babalikan pa. Mubong nila client. So itong client namin dito, ang kontrata pa lang po natin dito is yung parang structural. Yan, hindi pa natin alam kung magpapadagdag pa po sila. Electrical and structural yun sa contract natin. Yan, bali sa finishing, tingnan natin kung magpapadagdag pa po sila ng trabaho. Yan, maganda na mapag-usapan din ang lahat habang nandito pa po kami naka-base sa Phase 4 Lumina Homes. Buhangin, ayan, bakal. May bakal pa tayo. So, meron pa tayong sa harapan dito. Harapan, may gagawin pa tayo rito. Ceiling. Kaya maraming hardiplex dito. Kasama na yung pinaka-insulation. Tsaka yung kisame niya. Kasi yung kisame dito sa floor area, gawa lang din po sa Tyson board. Yan yung gagamitin. Dito naman tayo sa phase 1. Ayan, bali yung nakaraan nga pala, busy yung truck. Bali na pina-reschedule ko ngayong araw. Yan mga panambak po to. Tapos pwede na po nila isama yun sa mga hardiplex. Then yung basura, hiwalay po. Ayan. Mark, good morning Mark. Good morning po. Good morning. Doming, good morning po. Yung finish po ng poste, bali plastering lang po siya. Yan, palitada. So wala na po siyang naka-install na tiles. Ito na po yung nagagawa nila rito. Ito kasing sukat lang ng bintana doon sa kabila. Yan, bali 60 by 90. Kapag nabubungan na po ito, yan na nga po pala yung mga pang-process natin. Yung mga materials na pang-process. Tapos syempre 0.5 na smoke stainless din. Ayun o, kapal. Bali yung daluyan ng tubig nito nasa 25. Yan o, 25 po yan. Para panigurado, hindi tutulo. Yeah, after lang po nila bilog puron, meron pa akong ibang pinapagawa po sa kanila. Yan, dito naman. Yan, dito naman po sila magro-roofing trusses. Pag nabubungan na po to, kahit wala pang flashing, pwede na po natin patibag to. Pag natibag po yan, maglalagay po tayo ng parang lintel po doon. Yan, lintel beam. Tapos bubuhusan, then plastering na, then dire-diretso na tayo sa tiles. Yan, pwede na rin po ako magpa-deliver ng tiles dito. Haba-haba rin to. Bibistay sila. 78. Yan, bali 78 by 735.
centimeter. Ito, yung squareness nito. Yan, tapos dito naman mga 22 na tiles ang mga gamit dito. Yan, bali yan po yun. 60 by 60 simula rito hanggang dun. Tapos hindi naman binaklas yung CR nito. Bali 56 naman po yung nagamit dito. Yan, pwede na natin pa-orderan ng tiles. Ay, sumagot na doon. Yun. Ito na yung design dito sa kisame, no? Ganda. Adjust ko na yung pin light. In-adjust mo na? Adjust ko pa lang dito. Sige. Yun, no? Yan, nagkaroon po tayo ng action dito sa may kisame. Gamit tong PVC panel, tapos yung J-clip niya, at saka 1x3 na kin drive. Yan, dito kay Louie, tinatapos na lang. Tapos may cornisa na rin. Dito halos tapos na, pwede na natin pa-schedule yung sa rito, aircon. Ito patagdag ni Sir. Yan, sakto naman yung vanity LED wall mirror dito. Yan yung trabaho natin dito sa Faceport. Bali, halos sa pakompleto na po ito. Yan na. May pasadya ito. Drawing. Dito, 4 din po ito. Yan, wala pang cabinet handle. Dapat. Ito meron din. Alin yun? Pinto. Pinto na lang. Hindi pa na dumarating. Yan, bali yung pintuan po nito, in order pa lang po natin. 90 cm. Yan. Hindi eh. Sige, bukas na lang yan. Para mahakot na. Para maluwag-luwag na. Hindi pa naman yan eh, mga rock lights. Oo, huli na yan. Yan, pwede ko na pasukatan kay Batang yan. Yung dagdag na isang tiles dyan, hindi pa na. Hindi pa na. Meron na dyan. Ganda rin ito kapag natapos. Ang kulang na lang po rito yung tubular WPC. Yan yung banda. Yan, lagyan pa po namin yun. Tapos dito naman po, yung design na ginawa namin dito. Maglalagay pa kami rito sa may sentro ng kitchen at saka ng TNT. Yan, nilagyan na po ng laser yan. Isisentro na lang. Pero hindi na ganito kahaba. Yan. Yan. Ang ganda na. Lalo na to kapag nakapinturahan, mas lalong gaganda. Yan, paluluwagin na lang po namin to bukas. Kukunin ko yung ibang mga sobrang materialis dito para ma-pull out na. Yan, kagaya niya, no, napagtabasa na. Para lumud-luwag na. Ayan, update ulit tayo rito sa Phase 4 project natin. Ayan, December 19. Sige. Ayan, sige. Ayan, bali, alis na muna si Master Jojo. Pupunta doon sa Phase 5 project natin. Ayan, bali, according dun sa napag-usapan namin ni client tungkol po rito, so yung suggestion niya tsaka suggestion din namin ay nagtugma. So maraming salamat din kay Sir Eman kasi kahit papano may mga suggestion kami na pinaniniwalaan niya para applicable po yung mga setup dito sa kanyang unit. So ika nga, row houses 36 square meter, tapos nauuso na po yung mga bedroom ay nilalagay po sa dulo.
Kasi para mapanatili natin yung kaluwagan po dito sa living space. Yung living space nga po pala nito, pag turn over sa inyo, 5.5 meters times 4, so 22 square meter. Ayun po siya. Yan, 22 square meter. Ayan, may mga naano na po rito, may mga natapos na po dito. Yan, silipin natin. Yan, bali for clearing na lang po kami rito dahil mga susunod po na gagawa dito yung mga pintor na. Huling-huli na sila Master Batang. Yan si Louie. Dito nga po pala sa sa TV console natin, wall fluted panel at saka paint na lang po yung hinihintay nito. Yung polycarbonate naman po, kapag napinturahan na po ito magkabilang bracing na nilagay po natin dito. Yan, saka natin ikakabit. Yan po siya. Yan, sa ceiling, mapapansin nyo, plain lang po yung nilagay namin. So, flat ceiling lang. Kapag turn over sa inyo yung mga row houses dito, ang unit model nito is Irene or hindi kaya Amy. Yan yung sa Luminatonsa. Naglagay po kami ng accent. Ang ginawa po namin dito, yung PVC panel po yan, may J-clip, tapos may 1x3 na Kindray. So, kahoy po yun nakapalibot dito. Then, ang uri po ng kahoy, yung quality niya is sa Kindray. Makinis siya. Makinis, ganito po yung kakinis. Tapos syempre ito yung tuyo. So yung SDS, hindi na po natin ginagamit yan. Dati, wala pa yung Kindray SDS. Mas maganda to kasi sobrang kinis na po niya. Yan, PVC panel na ginamit po sa extension and toilet and bath. Tsaka rito, iisa lang po yan. Ayun na. Tapos pagdating din po sa kusina, ito kasi hindi na magiging kusina niya. Ganun din po yung ginawa namin. So maliit na portion na nga lang po ng design to. Ang importante rito, hindi tatamaan ng mga cabinet. So malayo po siya. So kapag natapos po natin to, ang ganda po nito. Lalo na kapag nailagay na yung tubular WPC dito. Yung ginagawa ni Louie rito, pinapalitadahan na lang po yung sa may loob para makinis na ko at pantay na. Siya isang pirasong tiles dito, nailagay na rin. So nagdadagdag tayo hanggang dito kasi range shoot natin hanggang dyan. Kasi pag di natin dinagdagan, so pinturado lang yung banda rito. So mahalaga sa lutuan yung sa panahon ngayon, yung pinupunasan na lang po. Pag namamantikaan, pinupunasan kasi pagkapader na pinturado, nagmamansya, kumakapit. Tsaka madaling nagpe-fade. Yan, naninilaw. So yung finish ng pintura na gagamitin po rito is sa tool white. Dito ang suggest ko kay client, malaking wall mirror na lang. Kung may budget pa sila, yung mga pinagagawa natin sa ibang client. So ang ganda po nung kapag meron dito. Kapag pasok pa lang po sa bahay dito, ang luwag-luwag na diba? So dito, nagkaroon kami ng konting suggestion kay client dito sa back extension area. So ito na nga po pala yung pinaka-finish. So dito sa may vanity, so 7 handle na lang po yan. Maglalagay kami ng handle, cabinet handle. Tapos aircon na lang po hinihintay natin dito. Then nagpa-additional si sir ng floating shelves. Actually yung floating shelves niyan dalawa lang, pero inapat na ni Master Jojo. Sayang daw kasi. So pa-previous na namin yan, 4. Yan, nakakornisa na. Ayan. Yan, kornisa. So mas maganda to between ceiling and wall, gamitin pang edging. So may dating din po siya. So ito yung napagkasunduan namin ni client, since yung bed box, para po hindi na po masyado maging masikip po rito, in-adjust na po namin hanggang dulo. Tapos yung part ng backing ng ating bed box, ano pa rin naman po, may kahoy pa rin. Kasi ito po, balang araw palalagyan po nila ng upholstery, pinaka headboard. So sandalan ng ulo kapag nakahiga. So 75 by 140 cm po ito. Yung double size. Bali pag bumili po sila ng mattress, susukatin na lang po ito. Tapos ang napagkasunduan namin ni client, itong pinalagay niyang shelves. So ganyan na po yung ginawa namin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang 7 open shelves. Yan, mali, may lalagay sila dyan, libro, artificial plant, tapos frame, picture frame. Basta maganda kapag natapos po ito.
Tapos yung pang ano, outlet, pina-adjust na lang po ni client. Ayan, tsaka dito. Para magamit pa rin. Yung pintuan nga po pala nito hanggang ngayon, for delivery pa lang. So hindi pa po available. Meron na po tayong burning door. Ito, nagagamitin. Yan, burning door. Si-set up na lang yan, pero kailangan po yung pintuan para matabas. Ayan, malapit na po natin makita sila Kuya Dindo rito. Ito yung susunod nilang gagawan. Ganda na. Sa mga nagtatanong, ang sukat po nitong back extension, 8 square meter lang po ito. Sa 8 square meter, kayang-kaya na po ng 0.8. Tapos malamig na sa 1 horsepower na aircon. Yan, sliding po ito. Yung gagawin po rito, sliding door. Wow, maganda na. Tapos yung TNB, ayun yung TNB. All gray, tapos may niche. Tapos wood look po yung tile flooring na ginamit po rito. Bali yung sa tile flooring natin 60 by 60. Ayan, prepared ni client po yung ganitong yung design. So, medyo madumi pa. Pagka na-kompleto po yan, highlights na lang po yung pinaka flooring. May water heater, shower set. Ala, kompleto na. Ganda na. Tapos ito inaayos namin to. Ito yung nasa pinagtipagan. Para pag nilagay ni Master Batang yung sliding door niya rito, yan, wala na po siyang masyadong magiging rito, complain. Kasi minsan, kadalasan sa mga installer po ng mga finishing na aluminum, kailangan iskwalado po yung yung pagkakagawa para hindi po sila nag-a-adjust, hindi sila nahihirapan. Bali, ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yan, ngayong araw po. Bali, ano nga po pala ngayon? December 19, araw po ng Huwebes. So, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara.